So guys, magandang hapon sa inyo lahat. Andito ako ngayon sa Sandawa Park. Maaga pa at hindi mo na ako uwi sa amin. Maaga ako umuwi dahil nagkulimlim langit, baka umulan. Hirap sa biyahe pag umulan. Bawang basaan yung Tatay John. So nagmerienda na ako, kaya kipagkwentuhan siya guys. Dahil nga ang panahon ngayon ay naiba na. Pasalamat tayo guys na huminto na yung ulan, wala nang baha, lalo na dun sa namapiktuhan sa Maynila. Sana naman hindi na umulit yung mga ganong sitwasyon, para naman hindi mahirapan tayo mga mamayan. Huwag natin sisihin ang gobyerno o sino bang mga personalidad, dahil nga ito'y siyempre hindi natin mapigilan. Kalikasan yan guys Alam mo naman ang gawa ng tao, kahit pa pagandahin mo pa yung mga dike natin, pakatasan ng mga pader, pagka umulan na sunod-sunod, alam mo naman ang Metro Manila, di ba? So tulong-tulong na lang tayo, ano lang, respeto lang at saka disiplina. Yung mga basura dapat itapon natin sa tamang tapunan. Katulad dito sa Davao City guys, wala kang makitang basurahan dito puntang downtown. Wala kang makitang basurahan dito. Not unless makita mo yung nagwawalis, dala-dala niya yung basurahan. Hindi ka pwede magtapon kung saan-saan dito. Wala ako, bumili ako ng avocado shake. Kung papunta akong bayan, umikot ako doon sa downtown, wala akong makitang basurahan. Binali ko doon sa nagtitinda. Sabi ko, saan ba natin pwede itapon ito? Ay, akin na sir, sabi ko. Walang basurahan talaga dyan sa labas. Dinali ko doon sa nagtitinda. One time din, kumain ako ng mani. May mani doon nagbibinta na kuhan. Yung babalatan mo, nilagang mani. Binigay sa akin isang plastic Hindi ko alam kung paano isang ano noon. Basta naka-plastic yun, 20 siguro binili ko noon. Wala akong matapunan. Wala nung kitang kalat sa kalsada. Hindi, binulsa ko lang. Pagkakita ko nung isang nagmamani, hindi yun binilang ko Nakita ko na may basurahan siyang dala-dala doon sa kanyang sasakyan nga, may service siya tulak. Doon ko nilagay. Hindi naman niya alam na hindi ako bumili doon. Basta may tinda siyang mani. So kung saan ka bumili ng iyong kinain, doon mo rin tapon. Mayroon silang tapunan ng basurahan. Tira ko yung pakalat-kalat ka ito sa kamalang witik dito sabi, nahuli ka lalo ngayon. High-tech ng Davao City guys. Mayroon ng mga video camera, ang mga traffic lights para ng UAE. Magugulat ka na lang may huli ka na pala. So ingat mga kabayan dito sa Davao City sa pagdadrive, maging sa taxi, bus, jeep, motor, saka yung pagtawid sa pedestrian lane, dahil kailangan na sa proper lane ka talaga. Kasi nga lane ka siyempre, may batas. Ganyan sa UAE, dumura ka lang, ang laki ng multa. Kung nakita ka, tapong ako sigarilyo, itaas mo yung paado sa upuan ng mga public transportation, yung hintayan doon, ayari ka. Tapos yung kumain ka ng bubble gum sa lahat ng mga public utilities o public transport, yari ka. Yun yung pinagbabawal doon. Ang daming bawal doon na talagang ina-implement. Tapos yung uupo ka doon sa upuan ng babae kasi wala nang nakaupo, ayari ka. Nasampulan ako na nung araw, nagmamadali pa naman ako noon dahil pumunta ako sa anak ko sa Dubai. Taka ko, ba't wala akong umupo rito? Pwede siguro ako, senior ako Hindi po ako, sunod yung Indiano at saka isang Arabo. Tinawag kami nung naka-Amerikana pa yung sumita sa amin sir, do you have any ID? Ang una palang tanong sa akin, do you have national ID? Pag ibig sabihin national ID, either workers ka o residents ka ng UAE. Meron kasi doon residence visa pag workers ka may kontrata yun ibigyan kang national ID na nakalagay doon, residence visa. Sabi ko naman, yeah, I have. Let me see. Tapos sabi sa akin, follow me. Akala ko, sa kanya ako magbabayad.
yung pala pinapasunod ako dahil magbabayad doon sa ticket office. Doon ka pala magbayad kung saan ka kumuha ng ticket. Ticket pa ng araw, hindi pa ID. Wala pang null ID. Ngayon may null ID na eh. Pagka si bus, wala na nagbabayad ng pera doon. Sa bus, sa taxi na lang may nagbabayad. Sa bus, train, puro null card na. May card na sinaswap. So walang daya. So ganun guys, kahigpit sa United Arab Emirates. At dito sa Davao City, meron nakita ko mga ilan sa mga traffic lights, sa mga nakakabit ng mga camera. Kaya pag tumakbo ka ng yung beating the red light, ayari ka. Laki ng multa nun. Sa UAE, dalawang beses ako nakahuli doon, sunod-sunod. Ano lang, segundo lang ang kanyang pagitan. Dalawang huli ko sa isang araw. Overspeeding. Kasi doon sunod-sunod ang mga kamera. Nagulat nga ako, ba't sunod-sunod ito? Yung pala, kung ilan yung kamera doon at nahuli ka na overspeeding, yun ang violation mo. Babayaran mo dahil magtitix agad sa iyo yun eh. Yun ang kagandahan sa iyo eh. Naka-encode yung pangalan mo doon, passport, national ID, tapos yung telephone number. Walang krimen doon, hindi nasosolve dahil doon pa lang sa pag-process ng mga electronic system nila, huli ka na agad. So ganoon guys, kailangan doon, ingat na lang talaga. Huwag kang tiwala na walang pulis, walang manghuli sa iyo. Ay sumunod ka sa batas trapiko. So ganda pag natuloy-tuloyan dito sa Davao City, parang UAE na rin. Tatawid ka na wala sa pedestrian din o kaya nakapula, ayari ka. Kasi yung national ID mayroong chip sa loob. Maliban na kung di mo dalhin yung national ID mo, isitahin ka naman. So ganoon guys, ganoon kagandahan sa isang lugar na equipped ng mga camera. Ma-solve agad ang mga krimen. Nga pwede mo i-backtrack yun. So yun lang guys, at in-inform ko lang kayo na paganda dito sa Davao City. So ganyan lang guys. Sana nga mapaganda na ang bawat city, hindi lang dito sa Davao City, lahat ng mga syudad, hindi lang dito kundi sa buong Pilipinas, para maibsan o maiwasan or hindi karoon ng lakas ng loob ang mga masamang tao gumawa ng masama, kasi mababacktrack sila eh. So mga ganun guys, inikwento ko lang sa inyo guys. So dahil hapon na, uwi na ako guys. So yan lang vlog ko sa ito. Ngayon na siya kayo mag-like, mag-share at mag-subscribe sa akin channel, John Canales TV. Peace!